Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa lahat. Lalo na sa Sir Seth sa patuloy mong pagkwento ng mga makatotohanang pangyayari patungkol sa kababalagan. Hindi naman may pagkakaila na makapupulutan din ng aral. Hindi lamang sa aspeto ng katatakutan, hiwaga, misteryo at iba pa. Naroroon din ang pagbukol sa kultura natin na siyang binubuhay sa pamamagitan ng kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Django. Hindi pa ako gaano matagal nakasubaybay. Siguro mga last December lamang ito. Inaatake kasi muli ako ng sakit kong insomnia. Hindi naaalis sa isip ko ang trauma po ng nakaraan at naaapektuhan na ang orasan sa utak ko. Mabuti na nga lang, oras lang eh. Hanggang sa may nakapag-advise sa aking makinig daw ako ng mga kwento. Kahit ano para ma-divert ang isip ko noon. Hindi kasi noon resetahan talaga ng matatapang na pampatulog. Dahil nga meron din akong allergy. Nahihirapan akong huminga at binabangungot. Ayun, nakinig nga ako. Pero ang pinapakinggan ko naman ay related pa talaga sa kung anong dahilan kung bakit ako nagkaroon ng sakit. Pero kahit pagmimitsa lamang ito para lumala, hindi nangyari yon. Na-divert ang isip ko. Bali naging pampatulog ko na ang pakikinig ng kwento. Kung hindi ako nagkakamali, unang taon ng dekada 80 sa lugar ng Cebu, sa mismong syudad. Nakatira kami sa kahabaan ng Guadalupe. Hindi pa ganoon karami ang mga establishmento ng mga panahon na yon. Nasa looban ng bahay namin. Makahoy doon at may mangilan-ngilang kabahayan. Nagtataka lang ako kung bakit may tao lagi sa bungad ng bahay namin tuwing gabi. Nakatayo lamang siya sa isang puno doon habang naninigarilyo. Gabi-gabi talaga yan. 2 palapag kasi ang bahay namin. Tapos ang silid ko ay nasa itaas. Wala lamang sa akin yon. Iniisip kong baka tambay lang. Nasabi ko yun sa mga magulang ko kaso ang tugon ay baka guni-guni ko lamang umano yun. Paano daw mangyayari yun eh, hindi naman sila lumalabas ng bahay. Isa pa, ang tatay ko ay hindi naninigarilyo. Bukod pa dyan, wala kaming malapit na kapitbahay. Ginigiit kong meron talaga pero ayaw nila akong paniwalaan. Maliban na lamang sa kapatid ko noon na si Kuya Ben. Matanda siya sa akin ng 3 taon. Ang sabi niya, nakita niya na umano minsan ito pero hindi niya pinagtuunan ng pansin. Kaso ako pala noon madalas kaya pati siya naghihinala na. Baka umano magnanakaw. Tuwing patungo sa eskwelahan at pauwi sa bahay, sumasaglit ako doon sa puno. Ang layo nito mula sa bahay namin ay mga nasa 10 dipa. Walang upos ng sigarilyo doon. Wala ding mga bakas na may tumatapak sa mga damo. Nahihiwagaan ako. Nakapagtatakang walang palatandaan. Pero gabi-gabi ko namang nakikita. Nung hindi na talaga ako mapanatag, naiisip kong lapitan ko na yon. Gabi yon. Kami lamang ng kapatid ko ang nasa bahay. Ang mga magulang namin ay may dinaluhang seminar. 1 beses sa 1 buwan kung mangyari. 2 araw na wala ang mga yon. Ang nag-aasikaso sa amin noon ng kuya ay ang kapatid ng nanay na si Tia Flora. Pero umuuwi naman ito kapag gabi na. Tinanaw ko noon ang baba. Hindi ko nakita doon ang tao. Medyo nagtaka ako noon gawa ng
sumaktong plano ko pang lapitan yon. Kaya ayon, humiga ako at hindi na malayang nakatulog na lang. Hanggang sa nagising ako madaling araw, naiihi ako nun. Itong kapilyuhan ko ay doon ako sa bintana umihi. Pagsalang ko, nakita ko yung tao na nakatayo at nasa kaparehang posisyon ito. Kung kaya noon ay imbis na sa bintana ako umihi, napili ko na lamang sa baba para na rin masipat ko yung taong yon. Si Kuya Ben ay nasa mueble sa sala. Tulog na tulog yon. Doon ako sa kusina dumaan. Nang makarating ako sa kanto ng bahay, sinilip ko yon. Naroroon pa rin siya pero sa puntong yon ay napatitig ako maigi. Gawa ng matangkad at may kalakihan pala ito. Natatansya ko kasi ang puno noon. Isang malaking duhat yon. Malaking mama ang nakikita ko. Hindi naman ako natatakot. Mas lamang ang kagustuhan kong makita kung sino ba talaga ito. Habang nakatitig ay unti-unti kong inihahakbang ang mga paa ko. Hanggang sa nasa 3 dipa na lamang ata yon. Tapos ay pumuslit na ako sa gilid at doon umihi. Pero Sir Seth, habang nakatitig ako sa taong yon, unti-unti kong nakikita o unti-unting lumiliwanag sa paningin ko ang kanya mukha. Nakahubad-hubad lamang ito. Mabalahibo. Kinilabutan na lamang ako bigla noon. Yung pag-ihi ko, hindi ko napansin na hindi ko pa pala na ilalabas na maayos ang sandata ko noon. Tumulo na lamang ang ihi ko sa paa hanggang binte. Dahilan para mabasa ang pajama ko. Nakakatakot yung itsura niya. Malaki ito. Katunayan ay hanggang tiyan niya lamang ako sa tindig niya. Yung mukha niya, parang mukha ng kambing. May bigote ito at yung noo niya ay napakahaba nun. May nakausli na 2 sungay. Unang naisip ko nga noon ay isa yung demonyo. Mapula ang kanyang mga mata. Matulis ang ngipin. Nakatingin lamang ito sa kalsada at binabali-bali ang kanyang leeg. Para akong sinimento nun. Hindi ako nakagalaw. Kung naisin ko mang gumalaw, natatakot naman ako. Gawa ng baka kasi bigla na lamang may kung anong gawin yon. Basta nakatitig lamang ako sa kanya. Ilang saglit lang ay ngumiti ito. Kitang-kita ko ang pag-inat ng pisngi niya, na siya namang mas nagpalitaw pa ng mga ngipin nitong matulis. Narinig ko pa yung tila humilik at habang nakangiti, unti-unting lumingon sa akin yon. Palaki ng palaki ang pangngiti niya. Pero maliban dun sa bibig, parang nakasimangot ang mukha nito. Mahimahimatay ako noon sa sobrang takot. Doon pa lang ako gumalaw. Umatras ako habang nakatitig pa rin sa nilalang na ito. Hanggang sa makarating ako banda sa may likod at doon na ako kumaripas ng takbo. Nagkukumahog akong paakyat ng bahay. Nagtalukbong ako ng kumot nun. Wala na akong pake kahit basa ang pajama ko. Hanggang sa naisip kong sumilip sa bintana. Nakikita ko pa siya nun. Sa pagkakataong yun ay nakatuon na ang atensyon niya sa akin. Bumubuga pa yun ng usok. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong naglakad.
habang naglalakad ay unti-unting naglaho. Alam niyo ba kung saan patungo yon? Sa mismong bahay namin. Na para bang matapos makapanigarilyo, umuwi ito. Takot na takot ako nun. Sinipat ko yung baba namin. Nagtungo ako sa pasilyo. Ito yung pasilyo ng 2 silid sa may taas. Makikita kasi dito ang buong sala. Doon ay muli ko itong nakita. Dumaan ito at doon patungo sa silid ng lolo at lola namin. Noong mga panahon na yon ay patay na sina lolo at lola. Pero nung nabubuhay pa sila ay pinagawan sila ng sariling silid sa baba nun. Katabi lamang ito ng silid nila nanay at tatay. Ang silid naman sa itaas ay silid namin ito ng kapatid kong si Ben. At pumapabor ang silid ko sa may kalsada. Doon ito naglaho. Sa mismong tapat ng silid nila lolo at lola. Na sa mga panahong yun ay bodega na. Kinaumagahan, kagad kong sinabi kay kuya ang nasilayan ko. Nakikita ko naman sa kanyang naniniwala ito. Pero kinilabutan siya nang sabihin ko ang totoong itsura. Diyan kuya, diyan siya pumunta. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok eh. Basta nawala po siya diyan. Kapag sinabi naman natin kila tatay, hindi naman maniniwala mga yun eh. Sigurado ka ba, Django? Hindi kaya demonyo yun na nakatira sa bahay natin? Tugon ni kuya. Ang sabi ko naman ay naiisip ko rin yon. Hindi na namin sinabi ito sa aming mga magulang. Kami lang ni kuya noon ang nakakaalam. Magmula noon ay hindi na natulog pa sa sala si kuya. Maging sa sarili niyang silid ay hindi na rin. Nag-alsa balutan ito at doon nakasiksik sa akin noon. Maski pa walang ginagawang masama ang nilalang na yon sa pag-aakala namin pero nakakatakot talaga. Takot na takot kaming magkapatid noon. Ang kinaganda lang ay may kasama na ako dun sa kwarto. Mula ng araw na yon, hindi na nagpapakita pa ang nilalang. Totoo to, hindi ko na talaga siya nakita noon. 2 na nga kami ni kuya pero hindi ko pa rin nasilayan sa may baba. Medyo lumuwag-luwag ang loob ko. Naging wala na lamang sa akin at kumupas ang takot ko noon. Ang buong akala ko, tuluyan nang nawala ang nilalang na yon. Pero mali ako. Isang gabi, habang nasa mahimbing na pagtulog kami ni Kuya Ben, nagising ako. Nakarinig kasi ako noon ng kakaibang tinig. Para bang bulong. Bulong na pabigla-bigla. Tapos ay bigla na lamang din itong nawala. Bumangon ako noon. Pagbangon ko, nakita ko ang kapatid kong nakatayo. Nasa harapan ko siya mismo. Dilat na dilat ang mga mata. Pero sa bintana nakatingin nun. Akala ko'y wala lamang ito. Na may sinisipat lamang siya kaso nang tanungin ko ito ay hindi naman ito nagsasalita nun. Bigla na lamang itong ngumiti. Tapos yung mga mata niya, Sir Seth, unti-unting tumingin sa akin. Sumimangot ang mukha niya. Lumapit sa akin sabay-sabing, "Kamusta?" Napaatras ako sa sinabi ni Kuya. Natakot ako sa boses niyon. Hanggang sa nabaling ang tingin ko sa ibaba ng higaan. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Nakita ko din doon si Kuya.
Nakatagilid ito at natutulog nun. Sino yung isa pang Kuya Ben na nasa harapan ko nun? Naroroon pa rin ito. Pero sa pagkakataong yun ay unti-unting nagbago ang itsura niya. Lumaki, lumapad at naging kapustura na ito noong nilalang na nakikita ko sa may baba. Napaiyak ako noon sa takot. Sumigaw ako pero walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Bigla na lamang nanigas ang katawan ko noong mga panahon na yon. Parang may pumipigil sa katawan ko. Ang naigagalaw ko lamang ay yung mga mata ko na kung saan kahit ano namang pikit ko, hindi nawawala sa harapan ko yung nilalang na ito. Hindi naman pwedeng guni-guni o panaginip na naging isang bangungot, di ba? Dahil naaamoy ko siya. Amoy usok ito na para bang kasing baho ng may putok na kilikili. Yung sobrang panis na. Ganun na ganun yung amoy niya. Mantakin nyo, nakatagilid ako noon na parang aatras pero hindi ako nginangawit. Na para bang nakasandal lamang ako sa hangin. Kung tutusin, nawala na sana ako ng balanse, di ba? Ibig sabihin, may pumipigil talaga sa paggalaw ko noon. Hindi ako makapagsalita. Maging ang paggalaw ng bibig ay nagmistulang statwa. Hanggang sa pumatong yung nilalang na yon. Tapos ay gumapang ito patungo sa akin. Sasabog na ang dibdib ko noon sa kaba. Yung mukha niya, mas naging detalyado ito. Yung pulang mga mata, may pintik itong dilaw. At ang dilaw na yon ay nakatirik sa akin. Muli itong nagsalita. Kaparehang kataga pa rin katulad ng kanina. Kamusta umano ako? Habang nakangiti siya. Para bang matagal na kaming magkakilala. Kinakamusta niya ako ng paulit-ulit. Paano naman ako makakasagot kung hindi ako makakapagsalita, di ba? Kung kanina'y naibubuka ko pang bibig ko, pero walang boses na lumalabas. Nung mga panahon na yon ay hindi ko na talaga maigalaw ang pangako. Inilapit niya ng inilapit ang mukha niya sa akin. Nasagi pa ng ilong ko ang kanyang bigote. Sobrang baho ng bibig niya. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong naglaho. Pero si kuya noon, bigla naman itong nagpupumiglas. Natutulog yun pero nakikita kong kinakampay-kampay nito ang mga paa at kamay. Sumigaw ito at humihingi ng tulong sa akin. Ako naman noon ay hindi pa nakakabalik sa wisyo. Hanggang sa natumba ako sa may higaan. Nakakagalaw na ang katawan ko noon. Mabilis kong ginising si kuya. Pagkagising nito ay sinalubong ang mukha ko ng malakas na sapak. Napatras ako noon. Tapos sinabi ko sa kanya kung bakit siya nanapak. Hanggang sa kumunot ang mukha niya. Tinitigan niya akong maigi noon. Django? Ikaw ba yan? Tanong niya. Umuo ako pero masakit yung mukha ko noon. Nangingi naman ng tawad si kuya tapos sinabi niyang binabangungot umano siya. May nakatungtong umanong napakalaking nilalang sa kanyang dibdib. Maitim at mabalahibo. Kamukha umano noong ipinaliwanag ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nagtaka o nagulat. Paano ako magugulat Mas masaklap yung naranasan ko. Sinabi ko naman sa kanya ang naranasan ko noon. Mabuti kamo't panaginip lamang yung kanya. Yung akin ay parang totoo talaga. Nag-usap kami noon ng kuya. Partikular sa kung bakit naging ganon at naging ganito.
Hindi kaya ginagambala kami ng nilalang na yon. Pero sa kabila ng naranasan namin ay hindi pa rin namin ito ikinuwento sa mga magulang namin. Hindi na kami noon nagpapatay ng ilaw ng kuya ko. Dati, mula lang sa poste sa labas ang tanglaw kapag natutulog ako. Pero ngayon, bukas ang ilaw maging sa sala noon. Nagalit pa nga noon si tatay dahil pagising niya ng madaling araw, bukas ang ilaw na parang Pasko umano. Medyo aksaya daw sa kuryente yon. Siyempre hindi kami umaamin ng kuya. Nagtutulakan lang. Hindi yan naging dahilan para hindi namin ipagpatuloy ang pagpapailaw sa gabi. Inaantay lamang namin makatulog sila nanay at tatay. Kung mamatay man ang ilaw, pinapatay na ito ng tatay namin. Pero at least madaling araw na, hindi yung sa kahabaan ng gabi. Hanggang sa isang araw, nagtataka ako noon kay kuya. Para bang nagbago ito? Paano ba naman kasi ay hindi na ito natatakot noon? Bigla na lamang itong bumalik sa kanyang silid. Tinanong ko pa nga kung bakit pero ang sabi niya, wala na daw nagpapakita. Pero ako Sir Seth, gabi-gabi akong nakakaramdam ng kakaiba nun eh. Pero sabi naman ni kuya, wala na daw yon. Dagdag pa niya, hayaan na lamang daw namin. Siyempre sa akin hindi pwede yun eh. Kung siya, hindi natatakot pero papaano naman ako diba? Gusto ko noong sa silid niya matulog. Ako na naman ang mag-alsa balutan. Pero ayaw ni kuya. Masanay na lamang umano ako noon. Kasabay ng paglipat ni kuya o pagbalik sa kwarto niya, meron pa akong napansin. Pumupunta ito doon sa silid ng lolo at lola namin. Ako noon ay binaliwala ko lamang ito, gawa ng iniisip kong hindi na siya takot. Hanggang sa nalaman ko na may motibo pala kung bakit siya pumupuslit doon. Nakita ko si kuya. Kakatapos lamang naming maghapunan noon. Kinatok ko ang pintuan sa silid niya pero kusa itong nabukas at wala siya sa loob. Pagbaba ko ng bahay, nakita ko yung pintuan sa silid ng lolo at lola. Nakabukas ito. Konting siwang lamang yon. Tapos ay may nakikita akong maliit na liwanag na para bang galing yun sa siga ng kandila. Sumilip ako at doon nakita ko ang kuya. Nakatayo ito habang may hawak na kandila. Tapos yung kaharap niya, ito yung nilalang na nagpapakita sa akin. Gulat na gulat ako noon. Kinakausap ito ni kuya. Naririnig ko ang pinag-uusapan nilang dalawa. Na para bang matagal na silang magkakilala. Tapos walang ano-ano. Bigla na lamang itong nawala. Ilang sandali pa matapos mangyari yon. Gumapang si Kuya Ben sa ilalim ng higaan. Tinulak niya ang kahon na lagay ng mga herementa. Yung mga pangkarpentero. May iba pa bukod doon. May isang palayok. Tapos may kinuha si kuya sa loob ng palayok na ito. Nakikita ko yon. Mga barya. Kulay ginto ang mga ito. Meron din akong nakitang mga alahas nun. Natitiyak kong mga alahas yun nila lolo at lola. Akala ko yun lang. Pero may nakita akong libro at ilang mga itim na bagay na parang maliliit na santo. May lusaw din na kandila. Dalawa. Isang kulay pula at isang kulay itim. Tinirik yun ni kuya sa gilid ng higaan at sinindihan. Tapos yung maliliit na ribulto,
Nilapag niya ng maayos sa may papag. Pinatayo niya isa-isa yon. Yung libro, binuklat niya yon. Siguro, sinlaki lamang ng mga novel books dati. Yung mga pocketbook. Nagbasa si kuya. At habang nangyayari yon, kitang-kita ng dalawang mata ko kung papanong magpatay sindi ang kandila. Yun bang lumiliit yung apoy? Tapos, liliwanag na lamang bigla yon. Muling lumabas yung nilalang galing mismo sa ilalim ng katre. Pero hindi na ito malaki. Kasing laki na lamang yun siguro kasing laki ni kuya. Basta kapareha talaga ng postura noon. Pati yung kilos, parang si kuya din. Ang pinagkaiba lang ay parang nanlilimay dito sa langis. At mas detalyado yon. Yun parang bang hindi kaluluwa tingnan. Tunay na tunay talaga. Nakadapa ito at unti-unting tumatayo. Ilang saglit pa ay lumod ito sa harapan ni kuya na para bang sinasamba si kuya. Ewan ko lang kung yung malaki at singlaki ni kuya. Iisa lang. Magkahawig sila talaga. Kagad na pumasok sa isip ko noon na kaya pala hindi na natatakot ang kapatid ko. Dahil para bang kaibigan niya na yon. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano nangyari ito. Bigla-bigla na lang kasi yon. Hindi ko na siguro na malaya noon na habang nakasilip ako. Naitutulak ko na pala ang pintuan. Hanggang sa nawalan ako ng balanse. Nakapasok ako sa loob ng kwarto. Kamuntikan pa akong masubsob nun. Si kuya, tinitigan lamang ako nun. Maging yung nilalang ay nakatitig din sa akin. Yung mga mukha nila ay walang emosyon. Napakakalmado lamang nila. Pero nang makita ko ng maigi ang mga mata ni kuya, nagulat ako. Pula na ito na kasing kulay ng dugo. Kitang-kita ko pa ang mga ugat nun. Napakalapit ko talaga sa kanya. Kapag lumabas ka, isara mo ang pinto ha. Alam kong kanina ka pa dyan. Hinahayaan lang kita. Gusto ko malaman mong lahat. Sambit ni kuya nun. Napaangat ang balikat ko noon at napasimangot ang muka. Tumayo ako nun. Umatras ako dahil nga walang humpay sa pagtitig silang dalawa. Mga demonyo ang nakikita ko sa tingin ko nun. Ultimong si kuya, parang demonyo na rin ito. Parang sinasapian. Hindi ganoon si kuya makitungo sa akin. Kadalasan kasi, napaka-inosente na mukha nito. Pero sa mga sandaling yun ay ibang-iba siya. Lalabas na sana ako pero ang sabi niya, manood muna umano ako sa gagawin niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, yung pintuan ay kusang nagsara nun. Gusto kong sumigaw kaso ngumiti si kuya. Nawala ang pula niyang mata. Yung pagsasalita niya na karaniwang narinig ko ay muli na namang bumalik nun. Huwag kang matakot. Ayos lang. Kaibigan siya. Alam nila nanay at tatay na may nananahan dito sa atin. Kabilin siya ng lola. Kumbaga, mga naiwang gamit ng lola. Maging ang mga nakikita mo sa sahig. Bungad sa akin ni kuya. Mabilis akong napatanong noon kung ano na ba ang ibig sabihin nito. Malabo pa kasi sa akin noong mga panahon na yon.
Hanggang sa sinabi ni Kuya, manggagaway umano si Lola. At ang nakikita ko umano ay alaga niya na matagal nang nag-aantay ng susunod na magiging amo nito. Matagal nang nag-aantay kung sino ang susunod na manggagaway. Lilinawin ko lang po, Sir Seth. Lahat ay base lamang po sa kung anong mga nakita at narinig ko ng harap-harapan. Pero hindi din ako sigurado kung akma ba lahat gawa ng matagal na kasi yon. Pwedeng magkamali pa rin ako dito pero ayun nga, sa abot ng makakaya ko, ikikwento ko yon. Sa pagpapatuloy ng Kuya Ben, isang uri umano ng mambabarang o mangkukulam ang manggagaway. Pero nasa antas umano ito na may pinakamalalim na karunungan, na maski umano demonyo ay kayang diktahan. Matapos magsalita ni Kuya, lumingon ito sa nilalang. Tapos yung nilalang naman na yon ay yumuko. Kitang-kita ko na mataas ang respeto niya sa Kuya. Dito ko na natanong kung ano ang nangyari. At ito ang sagot ng Kuya ko. Nagpakita sa akin ng lola sa panaginip. Nasa tabi niya yung nilalang na nagpapakita sa atin. Doon ko nalaman ang lahat. Sinabi sa akin ni Lola yon. Sinabi niya rin na walang dapat katakutan dahil yung nilalang na nagpapakita, pagmamay-ari umano ng pamilya natin ito. Ewan ko. Basta na walang takot ko noon at napunta ako dito. Dagdag pa ni Kuya Ben, pagkabukas niya umano ng pintuan, napakagaan umano ng pakiramdam niya. Bumungad umano kaagad sa kanya ang malaking nilalang. Tapos ay yumuko ito. Ginawa pa siyang bagong amo. Ilang saglit lang noon, tinuro ng nilalang na yon ang aparador. Binuksan naman ito ni Kuya at doon niya nakita ang palayok. May sulat din na nakalagay. Sulat kamay ito ni Lola at kasama sa nabanggit ang pangalan ko. Napatanong ako sa kanya kung bakit kasama ang pangalan ko sa sulat. Nagulat ako sa sinabi niya sa akin. Ayon kay Kuya, ako daw ang dapat na susunod. Pero ang pinili umano ng nilalang, si Kuya. Nagtaka ako nun. Mabuti na lang at hindi pala ako yung napili. Naku, Sus Mariosep talaga. Hindi ko kakayanin ng nilalang. Ayon pa kay Kuya, ang malaki at nasa gilid niya noon, iisa lang. Ilusyon lamang umano yung isa pero ang totoong itsura nito ay ang nasa gilid niya. Habang nagsasalita si Kuya, para bang gustong sumabat ng nilalang. Tumitingala kasi ito at kumikibot-kibot ang bibig niya. Hindi ko lubos mapagtanto na may anino pala kami ng kampo ng dilim. Ang kinaibahan lang, pastor kasi yung tatay ko eh. Maliban sa pinagkakaabalang negosyo, pinagsisilbihan niya ang Panginoon. At yung nanay ko naman, katuwang niya. Nasabi ko naman siguro na umaalis sila kapag may seminar, di ba? Napapaisip ako noon. Baka ginagawa yun nila tatay para linisin ang sariling kaluluwa. Walang bukang bibig ito sa katotohanan. Bagay na masasabi kong tinalikuran na nila ang kultura ng lola ko. Bukod pa sa mga naglalaro sa isip ko noon ay naroroon din ang hinala na baka hindi tinanggap ng tatay ko ang kabilin o mga naiwang gamit na yon. Kaya pumili ng isa sa amin ni Kuya Ben. Hindi ko alam noon kung matutuwa ba sila nanay at tatay. Lalo na kapag nalaman nila na napasa kamay ng kuya ko ang abilidad ng lola. Hindi nalingid sa kalaman ko ang kulam-kulam na yan. Malalaman ko talaga mga kababalagan gawa ng pastor nga si tatay. Kaya napapaisip ako noon kung tama lang ba ang ginagawa ng kuya. Hindi ko din napigilan eh. Para bang
na manipula si Kuya Ben. Sinong matinong tao ang sasalo sa ganun, di ba? Sa kabila ng lahat, maayos namang makitungo si Kuya. Sinabi ba nito na bagamat umano na pa sa kamay niya ang gamit ng lola, ay hindi niya naman ito gagamitin sa masama. Hindi ako naniniwala doon. Bubulong sa kanya yung kadiliman, kaya natitiyak akong gagawa siya ng hindi karapat-dapat. Dun sa puntong yun, Sir Seth, nagkamali ako. Tama nga si Kuya at hindi nga niya ginamit ito sa hindi maganda. Normal na normal lang ito na parang wala lang. Siguro'y nanibago lamang ako nung una sa kanya pero nang malaman ko lahat, naging sanay na rin ako noon. Naniniwala din ako noon na kami talaga ng Kuya ang pinagpipilian dahil sa amin lang din nagpapakita ang nilalang. Hindi ito nakikita ng iba. Hanggang sa isang araw, Sir Seth, isinama ni Kuya itong alaga niya nung napag-utusan kami sa San Fernando. Pinapunta kami ng tatay sa bahay ng isa niya pang kapatid para imbitahan ito sa isang okasyon. Kung hindi ako nagkakamali noon, reunion yun. Maraming tao doon sa San Fernando kasi nga nasa sentro talaga nakatirang kapatid ng tatay ko. Nakabuntot lamang noon ang nilalang. Parang wala lang. Lumilinga-linga ito na waribay na aaliw nun. Hanggang sa kalaunan, nagkaroon na ng mga kakilalang tao si Kuya na hindi ko pa nakita ni minsan. Maliban na lamang ng mga sandaling yon. Yun bang matatanda tapos kakaiba magsalita? Doon ko nalaman na mga kapwa may karunungan daw yon. Ipinaliwanag sa akin ng Kuya na nag-aaral na daw siya noon ng mga orasyon at ang mga nakikita kong hindi kilalang tao, mga guru niya umano yon. Doon ko na iintindihan ang lahat pero natitiyak kong ang itinuturo ng mga ito galing sa masama. Isang hapon, may dumating na isang matandang babae. Nagulat pa noon si nanay at tatay kasi nga ang sadya nito, si Kuya. Magsasalita sana yung matanda kaso bumungad kaagad si Kuya nun. Ipinaliwanag nito na lola umano ng kaibigan niya na may itatanong lang. Kaya yon, hinayaan na lamang nila nanay at tatay yon. Pero hindi ako mapanatag nun. Nakiusyoso talaga ako. Hindi naman ako sinisita ni Kuya. Sabi ng matanda, doon na lang daw sa bahay niya. Sumagot naman si Kuya noon na walang problema. Para na rin kahit papano ay malaya silang dalawa. Hindi din daw kasi pwede sa amin gawa ng wala umanong katawan ng tao noon. Nagulat ako noon. Napaghinalaan ko pa si Kuya na pumapatol sa matanda. Dali-dali ko siyang hinila tapos sinita ko siya pero ano ako, baliw? Tumahimik ka nga dyan. Nakakakilabot naman yung mga pinagsasasabi mo. Gusto mong sumama? Para makita mo na rin. Tara. Mungkahi ni Kuya noon. Hindi ako nagsalita noon pero sumama ako. Medyo may kalayuan gawa ng nasa labangon ng bahay. Sumakay kami ng jeep noon. Nang makarating kami sa tahanan ng matandang to, doon ko nakitang may mga kasama pala yon. May mga apo at mga idalaga pang sing-edad ni Kuya. Lahat ng tao sa bahay, mabilis na naglaho sa isang hudyat lamang ng matandang babae. Nagsipasok ang mga ito sa silid. Nakapagtataka, ano kaya ang gagawin nila? Wika ko sa sarili ko noon. Ang matanda ay itago na lamang natin sa pangalang Manang Emang. Malaki ang bahay, halatang may kaya ang pamilya. Lumabas kami noon. Nakabuntot lamang ako sa kanila.
Kinakabahan ako noon. Kaba sa pananabik. Malaking espasyo sa may likuran. Mapuno doon at ang sangsang ng amoy na para bang amoy medisina. Hanggang sa nakarating kami sa isang banda. Madilim doon at nagsindi ang matanda ng kandila. Nagulat ako nang magkaroon bigla ng liwanag. May nakalatag na yero sa lupa. Tapos ang nakalagay dito, isang bangkay. May bulak pa sa ilong ito. Tapos ay tuyot na. Doon nang gagaling ang amoy ng medisina. Napaatras ako noon. Sabi ko pa kay kuya, ano tong pinasok namin? Pero hindi naman siya kumikibo. Nakikita kong tensyonado ang kanyang muka. Ilang saglit lang ay sinabi ng matanda na, "Pwede ka na magsimula. Sasabihin ko na lamang kung gumagana ng isinasagawa mong kulam." Nagulat ako noon. Anong kulam? Si kuya, nagsasagawa ng kulam. Wika ko pa. Yung takot ko ay napalitan ng pagkagalit. Binulungan ko si kuya na isusumbong ko siya sa mga magulang namin. Pinasok niya na pala ang pangahamak ng tao noon. Nagsasalita ka ng tapos eh. Hindi porkit kulam ang isinasagawa, masama na. Siyempre hindi ko gagawin sa inosente yon. Nakakatuwa pala itong kapatid mo. Hoy Dong, makinig ka. Ang kukulamin niya makasalanan. Kriminal. Maging ako'y pumipili din ng tao at tama lang ang nilapitan ng kapatid mo. Ako sana ang gagawa pero nagpapaturo kasi siya sa akin. Naku, itong si Ben pagdating ng araw, magiging malakas pa sa akin ito. Wika ng matanda noon. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Inabutan ng patalim si kuya. Tapos tumango ang matanda. Akala ko kung anong gagawin sa patalim. Hanggang sa bigla na lamang inalis ni kuya ang damit. Tapos ay hiniwa ang dibdib ng bangkay na yon. Tumunog pa ang mga buto nito nang binati ni kuya ito para magbukas. Tapos ay kinalikot niya gamit ng kutsilyo ang kung ano sa loob ng dibdib nun. Umalingasaw pa nga noon ang bantot. Hindi ko alam kung saan nakuha ang bangkay na yon. Siguro, dinukot lamang sa sementeryo. Hanggang sa yung lalamunan ay hiniwa pa ng kuya. Napapaluha na ako noon kasi nga, duwal ako ng duwal. Hanggang sa hindi ko na kinaya yon. Umalis ako at minabuti kong antayin na lamang siya sa labas ng bakuran. 2 oras pagkatapos noon ay saka nagpakita si kuya. Wala siyang ibang sinabi kung hindi umuwi na umano kami. Tapos na umano ang pangungulam. Hindi ko na tinanong pa kung anong klaseng kulam yon. Napakatahimik ni kuya. Dala niya noon ang kakaibang amoy. Naaasar man ako pero hindi na lamang ako kumibo nun. Walang ano-ano ay bigla na lamang sumulpot itong alaga niya. Lagi itong nakasunod pero hindi nagpapakita. Ngisi ng ngisi yung nilalang na yon. Habang nakatitig sa akin na para bang natutuwa. Bagamat natuto na si kuya, pero ni minsan na hindi niya ginamit ang kaalaman niya sa masama. Bagay na masasabi kong manggagaway nga pero hindi naman masama nun. Alam nyo, nainganyo ako sa pagsiwalat ng kwentong ito, lalo na nang marinig ko ang kwento ni Roberto. Ito talagang nagtulak kung bakit ako napasulat dahil narinig ko rin ito sa isang channel ni Sir Seth. Kaya nga masasabi kong totoo gawa ng nakaka-relate ang kwento ko nun. I mean, kwento namin ng kuya ko. Sina nanay at tatay nalaman din nila ang lahat pero hindi nila nahadlangan ng kuya. Tapos na kasi,
at napagsimula na si kuya nun. Sangkatutak na sermon ang inabot niya hanggang sa hinayaan na lamang ito. Walang naging kibuan na para bang kaalitan si kuya sa loob ng bahay. Walang-wala lang naman yun kay kuya. Tanggap naman niya ito. Sila nanay at tatay ay doon na natutulog sa silid ni kuya. Samantalang si kuya noon ay doon sa silid nila lolo at lola. Mag-isa ito sa baba. Wala namang nagbago sa aming dalawa. Close kasi talaga kami ng kuya. May bumibisita sa kanya pero hindi doon sa bahay kinakausap ng kuya. Lumalabas sila at hindi na ako noon sumasama. Malay ko ba, baka mamatay na naman ako sa takot nun. Baka mas masahol pa makikita ko kaysa sa huli kong nasilayan. Doon nagsimula ang sakit ko. Nung una, hindi pa malala. Hanggang sa hindi na talaga ako nakakatulog. Hindi maalis-alis sa isip ko yung itsura ng nilalang na yon. Oo, nasanay na ako nakasama ng kuya pero hindi ko ito kayang makita na mag-isa lamang ako. Lalo na sa gabi. Pero sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon ay nasa maayos pa rin na pangangatawan. Mula nang makapag-asawa si kuya, bumukod na ito. Nagpasalamat pa nga ako noon kasi nga susunod ang nilalang sa kanya. Kahit papano matatahimik na rin ang aking kaluluwa. Maraming salamat mga kagiliw. Madako naman tayo sa shoutout request. Bali ngayon, may mga nag-message na lang muna yung shoutout natin. Tapos yung members natin sa Lunes na. Kasi medyo masama yung pakiramdam natin. Nagka-allergy tayo. Ayun. So Monday na yung mga members natin . So mga nag-message naman. Sir, pa-shoutout po sa tropa ko na adik sa'yo. Si Iris, Biang, Heli at Hayes. Heli at Hayes from Eris, Cunanan. Good day po sir, sa ako po si Rod Esmeralda aka Choi. Ipapabati ko po ang aking maging asawa na si Rena May Kinikito, isang teacher, at ang kanyang pinagbubuntis na si Baby Monch Monch. Birthday po kasi ng aking misis sa May 15. Happy birthday love at Baby Monch Monch. Keep safe always sa pagpasok sa school para magturo. Mahal na mahal ka kayo ni Papa Choi. Salamat po and more power po. God bless. From Rodrigo Guerra Esmeralda. Thank you. Sir, pa-shoutout, magandang gabi. Subscriber mo po ako from Taiwan last 4 years ago pa. Hanggang sa nalipat ako sa ibang company at nagulat ako kasi ikaw din pala yung pinapakinggan nila. Napakarami mo na palang nayanggaw sa Taiwan. Binabati ko nga pala si ako, kot-kot nila, si Loling na laging night shift, na lagi din nakikinig sa iyo, at sila Hazel, Jack Buknoy, Ining Hazel Buntis, Evelyn Sapak at May from kot-kot nila. Thank you. Binabati ko rin ng advance birthday si Nesel Kabuchan. Advance happy birthday. Ay mga kagiliw, maraming salamat po. Happy weekend po sa lahat.